Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Maraming salamat po dun sa mga nanood na ng mga yung premiere ko po. Buti na naayos na po kasi iba kasi yung oras po rito. Pag ina-upload ko, nag-automatic po kasi mga kababayan ko kaya buti lang may nag-ayos ng yung sa cellphone po mga kababayan ko. Anyway po mga kababayan ko, eto na. Kasi yung mga nakaraan vlog ko, medyo yung parang yung pagdating ko na dito sa ibang bansa mga kababayan ko. Wala muna ang politics. Pero ngayon, pag-usapan po natin ngayon yung nangyari kay Pangulong Duterte. Na ine-expect naman natin po na yung ICC yan, actually hindi, para sa akin po yung iba, yung mga ibang mga anti-Duterte, sabagay, karapatan nila yung mga babayan ko Choice nila yan na ayaw nila kay Duterte mga babayan ko. Pero karamihan po sa atin sa Pilipinas, marami rin na nalungkot. Kasi yung pamamalakad niya ni Duterte, yung panahon niya po, medyo somehow, hindi naman perpektong gobyerno, may mga natakot din. Ang sabi pa nga niya, kung kung matatapos ang aking termino, and then baka makulong ako, syempre, I'll face that. Harapin niya mga babayan ko. Pero hindi po sa ibang bansa, hindi po yung banyaga ang hahatol sa kanya. Mas mabuti po dito sa Pilipinas po siya mahatulan. Sa Pilipinas siya makukulong mga kababayan ko. Although yung administrasyon ni Marcos na napaka-super bulok, karapatan ko itong magsabi na wala. Talagang yung proseso, hindi sinunod mga babayan ko. Parang tama nga yung sinabi ni dating DOJ, ngayon Ombudsman na Rimula na ibiben anlo Wala. Talagang pinilit nila yung dating Pangulo natin na ihatid sa ibang bansa. Pinagkanuno, sinurrender mga babayan ko na hindi dumaan sa proseso mga babayan. So, nag-apela po sila o nag-file ng interim release po. Ibig sabihin, pwede siyang makalabas ng kulungan doon sa dahig, either doon sa bansang Dingon or sa ibang bansa mga kababayan ko. Malabo mapauwi dito mga kababayan ko yan. Unless po, ang gobyerno natin na napaka-inutil, incompetent na administrasyon ng Bongbong Marcos, pwede po silang magsabi na, sige po, kami na po ang bahala. Sige, aandar na po ang hustisya dito sa Pilipinas. I doubt it. Hindi po gagawin yan ni Bongbong Marcos. Traidor nga yan Walang utang na loob Inuulit ko, ang nagpalibing sa tatay niya, si dating Senior Ferdinand Enrile Marcos, sino pa? Si Pangulong Duterte, mga babayan ko, ang nagpalibing. Ito pa, mga babayan ko, may mga kababayan tayong nagsalita na yung kapatid na Addictus Benedictus yung Pangulo natin, wala pa rin nangyayari mga kababayan ko. At may tumatawag pa. Sino tumatawag ba yan? Sandali lang po Itutuloy na lang natin. Ayun mga kababayan ko, ituloy natin. Tumawag yung ate ko Yun na nga mga kababayan ko na wala pong kahinatnan mga babayan ko ang magiging kapalaran ng ating dating Pangulo. Yung dininay po, yung interim release, may mga kababayan tayong walang parang hindi Kristiyano, un-Filipino. Ang sabi ba naman hayaan siya mamatay dyan. And then may nagsabi pa na, uuwi si Pangulong Duterte na nakasiplak. Media person po yun Sa bagay, karapatan nila yung mga kababayan ko, tayo, tinitira rin natin si Pangulong Marcos na bulok, incompetent, walang alam mga kababayan ko. Sige, ang mangyayari dito mga kababayan ko, kung sakali lang manalo si Sara Duterte, ay gantihan. O sige, gantihan tayo mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung spokesperson ng abogado pa naman na napaka-inutil din, na walang karapor-rapor magsalita, hindi marunong makipag-communicate sa mga press, mga media person. Yung anti-Claire, ano yan palengkera mga babayan ko. Marami nagsasabi na palengkera yung mga babayan ko. Punta tayo doon sa sinabi ng DTI na
ang 500 pesos ay pwede na po daw na maghanda sa darating na Kapaskuhan na pang Noche Buena ba yun, mga kababayan ko? Kayo ba, yung mga kaibigan ko dyan, mga kababayan ko, yung 500 ba kasya? Maybe siguro kung kayo na mag-asawa. Pero mga kababayan ko, kung ang anak mo 5, kaya ba yon? Magkano po ang spaghetti sauce? Kasama na po yung spaghetti noodles, mga kababayan ko. Meron bang ham na 200 pesos ang kilo or piraso? Maybe siguro yung pear shape ham na yung mumurahin. Kulang pa rin yun. Magluluto ka ng spaghetti, mga kababayan ko, ng sauce. Kailangan ng bawang, sibuyas, mantika. Kasi piloso po yung DTI natin, si Secretary Roque, yung mga babayan ko. Pwede na raw, mga kababayan ko. So, ang ginagawa ng gobyerno natin is dina-downgrade ang mga Pilipino. Na, sige, pwede na yan sa inyo, yung 500 pesos eh. Tapos itong anti-Claire naman to, sasabihin niya, ano ba balak nila? Pwede naman mag-chop suey na lang eh. Bumili ng ham, yung mumurahin nga, yung hindi class. Talagang sige, patapusin na natin nito, yung termino ni napaka-incompetent na Pangulo natin, na walang silbi, mga kababayan ko. Marami tayong issue na talagang dapat pag-usapan. Yung ICI na yan, yung independent, yung nag-iimbestiga sa mga hindi natin alam kung talagang yung Romualdez na yan, yung lintik na Romualdez na yan, na makukulong. Ang sabi ni Pangulo Marcos, bago magpasko po, ay may mga makukulong na. Hello, Pangulo Marcos. Siyempre, may due process po yan. Hindi po aabutin ng 1 buwan yan. Sana kung nasa ibang bansa tayo, kung may mga ibang bansa dyan na napakabilis ang hustisya nila. Pero sa atin po, yung mga ibang abogado dyan, mga dekalibre, siyempre, alam nyo na yung word na i-delay yan. Kasi mag-a-apila yan, etc. Wala po. Tapos, may ibang topic pa tayo. Last na lang po ito. Yung akbayan daw po, pinagre-resign si Marcos, sinasama pa si Vice Presidente Sara Duterte, lahat daw ng mga opisyal, congressman, senador, and then, ang sabi nila, kami ang aayos ng bayan. Sino ba yung congresswoman? Congressman na yun na Sardenya ba yun? Sige, paano nyo aayusin ang bayan natin? Bigyan nyo kami ng plataforma nyo, magpirmahan tayo ng kontrata. Kaya nyo bang babaan ng presyo ng bilihin? Kaya nyo bang babaan ng presyo ng mga ibang mga gamit dyan? Bigas, pagkain nga. Ang gasolina, pwede nyo bang gawin 20 pesos sa 1 litro? Ang gasul, pwede nyo bang gawin 200 pesos na lang ang isang tangke? Kayong mga akbayan kayo, nanalo lang kayo, number 1 lang kayo, napakayabang yun eh. Wala kayong sinasangyan na presidente. Sino si Risa Ontiveros magiging presidente? Alam nyo, kung talagang yung mga dilawan, pero siguro si Sara mananalo, pero kukunti lang ang lamang kasi maraming nakuha ang boto itong Ontiveros sa itong mga kababayan ko eh. Pero, aside from that nga, ikaw Sardenya ka na aayusin nyo ang bayan. Sabihin nyo nga, i-post nyo sa mga social media nyo kung paano nyo aayusin ang bayan natin. Sige, may magnanakaw pa ba? Totally, wala nang magnanakaw. May mga insertion din kayo eh. Mga tinamakin ng mga Ang gusto namin mga kababayan ko, mga kababayan natin, Pangulong Marcos, na talaga may makulong. Sana kasama ka na ron. Asan si Saldico? Pinauwi na ba? Kinansel na ba ang passport? Gusto niya bang pauwiin siya o hindi? Kasi marami siyang sasabihin mga kababayan ko siya na magiging guilty. At saka hindi tayo naniniwala na hindi rin nakinabang yung Saldicong yan.
kagaguhan niya, no? Katarantaduhan niya na wala siyang pakinabang mga babayan ko. Kaya, hindi natin alam kung anong mangyayari sa bayan natin. Sasabihin na yung lintik na anti-Claire na yan, nagtatrabaho ang Pangulong Marcos. Malinis si Marcos, hindi nagnanakaw. Tapos sasabihin na anti-Claire, yung dating Pangulo raw, na inamin daw na korap, nagnakaw, yung anti-Claire na yan, alam mo, maharap lang, lang kita, magkaroon na ng pagkakataon na magtanong, sasabihin ko, asan yung prueba mo? Tapos sasabihin niya, free speech ko to. Abogado ka, Atty. Claire Castro. Magsasabi ka. Sa bagay, you're not a good communicator. Uulitin ko 1,000,000 times or 1,000,000,000 times. You're still a piece of malabanan, mga kababayan ko. You know, the malabanan. Kung anong trabaho niya, mga kababayan ko. And that is my free speech. Atty. Claire Castro, na you're not a good communicator. You're a liability ka. Pero gusto ko pa rin na nandiyan ka sa Malacanang para lalong dumausdos ang ratings ng Pangulo natin na napakawalang utang na loob, mga kababayan ko. Pasensya na po sa nanonood. Kung ayaw sa akin manood, sige, ano lang kayo. Skip nyo na, huwag nyo panoorin. Pero may mga kaibigan ako dyan na matatagal na nanonood pa rin sa akin, mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyo. Shout out dyan sa mga sino ba mga ko? Sa baka Webes o Benes magsha-shoutout ulit ako. Medyo napahaba Yung mga nakaraang kong vlog, medyo maiksi Paki-like and share lang po Paki-subscribe lang po. Kayo mga kababayan ko, yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, magsalita rin kayo. Kung pabor kay Marcos, wala tayong magagawa. Malinis si Marcos, hindi magnanakaw. Ultimo yung asawa niya, di umano'y involved pa. Tsaka natin pag-usapan niya, yung mga rice smuggling. Sibuyas, mga kababayan ko nga, sangkot daw, di umano, yung dating First Lady. Pero, tsaka natin himay yung mga babayan ko yun. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. At pala mga babayan ko, habulin ko. Oxy, sorry to hear that, our condolences. Be strong na lang. Salamat po, ingat. Bye.